Pag hindi mo na isulat to, ibig sabihin ayaw mong harapin at di mo alam kung ano nangyayari. Ang pinag-uusapan natin dito, milyon. Ito yung pinaka-best way para ikaw ay makalabas sa utang ngayon. Videos that will make you wealthy and debt-free. Kapatid, ikaw ba ay na-overwhelm na sa laki ng iyong utang? Kapos pa ang iyong kita at nawawalan ka na ng pag-asa. Kung yan ang nangyayari sa iyo, you got to watch this episode. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Maraming salamat sa pag-tune in sa channel na ito, yung channel ng mga emponaryo at mga paunlad. I want you to imagine this, no? Pag ikaw ay parang nakalock ka sa isang kwarto. Ay yung kwarto na ito ay talagang hindi ka makalabas kasi nga this room represents na ikaw ay talagang nakalock sa utang. At hindi lang yan. Ang tanong mo, paano ka makakalabas? Na hindi mo nalalaman na ikaw pala ang may hawak ng susi para ikaw ay makalabas sa sitwasyon na yan. Ang goal po natin, syempre, sa ating buhay is number one, matanggal ang ating utang at maka-experience tayo ng tawag na financial security and abundance. Kaya mga friendship, para sa mga tao may pinagdadaanan po ngayon na talagang matinding problema pagdating sa pera, naintindihan ko yung pinanggalingan nyo at saka nararamdaman nyo. Bakit? Ako rin po ay nagkaroon ng utang dati noong 2005, noong ospital ang aking misis. Ang pinag-uusapan natin dito, milyon. And then, syempre, pag ikaw ay nasa gitna ng ganitong sitwasyon, ang parating tanong mo, meron pa bang pag-asa? Makakalabas pa talaga ako? Mukhang na-stress na ako, hirap na ako na hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Pero huwag kayong mawalan talaga ng pag-asa. I'm here to really help you and to guide you right now kung ano man yung pinagdadaanan. And the reason why I'm doing this is because may sumulat po sa akin and I want just to keep it anonymous. Sinabi niya talaga na nawawalan na siya ng pag-asa at talaga gulong-gulo na siya. Oo, sabi nga niya, lubog na ako sa utang. Hindi ko po alam kung paano ko makakaalis. Kumakapit na lang ako sa mga tinatawag na OLA. Oo, yung mga online app, no, na talagang nagpapautang. At yung sumasahod po ako pero kulang na kulang. Hindi ko na rin alam kung paano ko makaalis sa sitwasyon na yun. Sana matulungan mo ako. Nang dahil sa email na ito or let's say sa text na ito, kaya nga gumawa po ako ng isang napakasimpleng step-by-step guide on how to help you. At kung kayo po ay nasa ganung sitwasyon, please listen. Una, hinga muna. Hinga. And then, kailangan po natin harapin ang problema. Yes. Running away or avoiding the problem will not solve the problem. It will just make the problem go worse. Kasi lalo na kung online app po siya, mga friendship, ang dami pong hidden charges niyan. Mga first week or 10 days lang, alam mo ba, kung ikaw ay nangutang na mga 1,000 pesos, pwedeng maging 1,400 na agad ang utang mo. May 40% increase na agad. Antindi niyan mga friendship. Kaya nga, it's very important that you should assess and analyze where you are really right now. Ang kailangan mo gawin, kumuha ka ng mga information. Sulat mo lahat talaga ng iyong mga utang. Number 2, yung income mo, di ba, versus expenses. Talagang gumawa ka na talaga. Dapat isulat. Huwag mong i-memorize. Pag hindi mo na isulat to, ibig sabihin, ayaw mong harapin at di mo alam kung ano nangyayari. Kaya kailangan po, kung po pwede, humingi na kayo ng tulong sa mga tao na pwede kayong tulungan para maisulat at mailista. Ang pinakamahirap talaga sa totoo lang is harapin talaga ang iyong problema para masolusyonan ito. That's the first step that you need to do. Ganun lang po kasimple to. Yes, it's simple but it's not easy. Step number 2 kailangan mo gawin is create a debt repayment plan. Okay? When you say create a debt repayment plan, kailangan alamin mo kung magkano talaga ang iyong utang, di ba? Like for example, lahat ng mga interest, di ba? Like for example, ito yung mga utang mo, susulat mo sa isang column, interest, kung magkano, di ba? Yung pinakamataas sa pinakamababa. Okay? Yan ang unang gagawin mo. And then, ang gagawin po natin, pagka nasurut nyo na yun, kailangan gumawa na tayo ng debt repayment plan. Magkano po ang kaya nyong bayaran on a monthly basis? Okay. Ang sagot na naman sa akin, Chinky, wala na ako pabayad. yes, ngayon mo sinasabi yan, but if you really look at it deeply, no, ay meron ka pambayad. At the same time, ito lang, magbigay lang ako ng konting idea. Number 1, tumingin ka muna sa mga gamit sa bahay nyo at ibenta nyo muna. That's number 1. Number 2, pwede kang magbawas ng gastusin. Like for example, every peso count to Huwag ka munang bibili ng mga wants mo, need ka muna. Wala mo ng online shopping, wala mo na yung drinks, kape, milk tea, o wala mo ng eating out. Lahat ng mga yan, gastusin mo yan, ay nako, yan muna itabi mo.
Like for example, kakain ka sa labas, 500 pesos. Kung 4 na beses ka lang kumain sa isang buwan, 2,000 na yan. Times 12 months, 24,000. So yung 24,000 pesos, for the meantime, you can put it to good use to pay off your debt. Does it make sense? And then make minimum payments. Basta mabayaran mo kahit pa kaunti-konti. Yan ang dapat mong gawin. Aside from the tip that I'm giving you, ito yung pinaka-best way para ikaw ay makalabas sa utang ngayon. Look for ways to increase your income. Like for example, maghanap ka ng gig or if not naman, sideline, 'di ba? Mag-BA ka, mag-freelance ka, 'di ba? Every peso that you earn ay talagang mahalaga po 'yan para mabayaran ang utang nyo. Kaya nga tatanungin ko si Dave's Amokis, no? Kamusta na? Tess Home, at the same time Rodolfo TV. Sana naman wala tayong utang. And then step number 3, ito yung pinakamahalaga. Kailangan po natin back to basic po tayo. When you say back to basic, kailangan po natin matuto talaga mag-budget. Oo. We need to learn how to manage our money wisely. Siyempre, yung budgeting system po natin, yung abundance formula, income minus savings equivalent to expense. Income, savings, and expense. Income muna, tapos magtabi ka muna. Yung pagtatabi mo, isama mo na doon ang pagbayad mo ng utang. Diba? Doon na. Kailangan talaga, priority mo talaga makalabas sa utang. Or else, you will live in constant stress. And then, ang kailangan mo lang gawin talaga is matuto ka pa. Mag-aral ka pa. Seek professional advice. Magtanong ka sa mga tao na talagang dating lubog sa utang na nakalabas kung anong diskarte nila. And I'm one of the best person that you can talk to. Why? Because yun din naman nangyari sa akin. Alam mo, it took me 3 years to pay off that debt. Kaya nga, ulitin ang mga friendship. Anong unang gagawin mo? Magpakatotoo ka. Assess and analyze your situation. Number 2, mag-create ka ng tinatawag ng debt repayment plan, yung system, and then kung ano yung mga tinatabi mong pera, ipambayad mo na. And maybe some of you are asking, paano ba yung system na yan, Chinky? Actually, you can just read it from this book. Itong tinuturo ko po sa inyo, actually kagaling to sa libro na ito, yung sinasabi ko po sa inyo, debt repayment plan system, nandito na rin po. Ito po. Yan, may guide na rin po siya. Itong book ng Utang Free Diary. Kaya nga, alam mo, after hearing this information, there's several ways to do it. Number 1, baliwala. Isa walang bahala mo ito. That's number 1. And then, mag-trial and error ka na lang. O, subukan mo na lang ulit. Alam mo, pag yan ang ginawa mo, if you keep on doing the same thing over and over again, you get the same result. Or number 2, gain clarity, just like what I shared to you right now. And then, itong proven strategy na shinare ko po sa inyo, subukan nyo muna. Subukan nyo. Wala namang mawawala. Remember, my friend, ito lang po, huling paalala ko sa inyo. Itong paglabas sa utang, hindi po to overnight. Oo, kasi nga, it took you years to get into this. It may take you years, also quite some time to get out of this. Be patient with yourself. Stay committed in this journey. At kung na-overwhelm and na-discourage ka na, please reach out for support. You don't have to do this alone. Hindi mo kailangan mag-isa. Kaya nga para sa mga taong gusto na may katuwang at gusto mo akong makausap personally, may good news ako. I'm going to organize a group coaching session focused on empowering people who are in this situation and who wants to build, no? Yung talagang gusto makalabas sa utang, gusto talagang mag-budget, at gusto na talagang maayos ang financial future. Itong program na ito, may kasama tayong community where we can learn from each other, share experiences, and grow together in our financial journey. So, if you are interested to know more about this group coaching session na kasama po ako, okay, please just check out the description na lang below or sa comment section. And FYI, seats are limited and this is only by invitation. So, if you're interested, check them out. Tatandaan, ang tamang karunungan, ang tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.